It's their way to tank the damage. Meron ding potential na kumuha sila dito ng kanilang Terizla. And now, options para kay Ogwen. Any tank hero like Hylos actually would be good for them. Meron ding mundo na itong Guinevere ang magiging roam ulit. At kukuha sila ng isang maybe Asuyo. But the Hylos is there as we've mentioned and probably Alice. No, it's Lapu-Lapu. So may konting damage na rin. Okay. TLPH looking for their mid laner, Do Valentina. What hero, yung parang static hero sa likod na pwedeng mag-deal ng damage na rin. The core dimension is still there. Core? Pero yung Lapo nga kasi parang nagkaroon pa ng additional dive. Meron ding option ng Farsa dito para sa TLPH na, and it's mainly because of the presence of the Cho. So yung Farsa, meron siyang, but they will just go back to the Jushin. Hindi ganun kalakas na combo with the Cho. I think itong last pick coming out from TLPH, yung last two picks nila ay napaka-solid when it comes to snowballing. Pero pag hindi sila nag-snowball, doon makakanap ang Falcons. So honestly, Bri, tingin ko pang Game 7 tong gantong draft eh. Okay, parang pangdiinan in your words. Ang nakikita nating drafts from both sides but more so from Falcon. So naririnig na nating mag-ingay ang San Juan Arena. Pero Team Falcons need your support. And Cavalry, tayo ay nasa match point. San Juan Arena, pasok na tayo sa game number 6. Malalaman na natin kung magpapatuloy pa ba ang serye na to o matatapos na ba in this match point for Team Liquid Philippines. Makakabawi pa kaya ang Team Falcons sa draft na pinakita nila o makakakita na ba tayo ng pinakauna nating 3-peat champions. Welcome to game number 6 of our Grand Finals sa Season 17. Dito na natin malalaman kung paano nga ba ang susunod na kabanata. Alam mo, nakaka-excite dito sa laban na to ay hawak ni Super Marco itong Moskov na to na minsan na naging icon no, para sa kanya at marami na rin siyang ipinanalo gamit yan. And ito rin yung pinang-clutch nila sa serie nila kahapon. In fact, kapag tinignan mo yung lineup ng Team Falcons, tama si Wolpe. Pang Game 7 kasi best pickan na yung nilabas dito ng Team Falcons. Oo, ito rin yung talagang kapag sabihin natin hindi pala rin, at least no regrets na talaga. Dahil ito yung mga heroes na talaga nagbigay pangalan sa mga manlalaro dito for Team Falcons. And hindi lamang yun, functional din siya para sa larong ito dahil kaya nilang manalo against the composition of Team Liquid Philippines dito. Pero Go! that is a very crucial steal coming in from Sanford. Oh, mid. Wait lang magkakaroon ng salpukan. Nagamit yung Revitalize. Umatras muna si Daddy JP. Ang daya daw kasi nababalik yung buhay! Pero ngayon ay hindi na mababalik yung buhay. Si Haji ngayon ang kanila pinuntahan! Dalawang kill kaagad na para sa Team Liquid. At ang daming nawala sa Team Falcons sa last minute ng ating gameplay. Nanakawan yung XP lane sa baba, napatay yung dalawa sa mid lane at patuloy lamang ang snowball para sa Liquid. Sobrang crucial na sapat yung retry stacks. Nung retributes ni Cartesi, umabot yung flame retry. Kaya yung extra damage ay nakatulong pa sa pagpatay ng dalawang heroes dito sa may middle lane. And that's a very good tempo coming up from the Cavalry, knowing na nakahawak din, nakalamang din si Sanford sa XP Crab. So baka umabot tayo sa punto na maaga yung pagpunta ng TLPH dito sa Pagong. Pero kahit papano, tumulong naman si Kyle doon sa XP lane Crab, kaya naman makaka-level 4 agad si Flap. In fact, mauuna pa nga ang Team Falcons na magsimula ng Pagong na ito. Ayun na, hatakan na sa Pagong. Ayun, hawak-hawak ito ng Falcons. JP, bumibuelo lang. Level 3 pa lang siya dito. Si Carl TC ay lumapit na rin. Makikipag-abangan, hindi tumama yung Landshaker. Pero ang Pagong ay mapupunta kay Kyle. Pero mabibit-bit sila. Ngayon si Haji nakuha na ng kill. Si Haji mamamaalam. Ngayon si Kyle ay nakuha na rin dito ng Team Liquid Philippines. Habang si may even din. Hindi tumama yung SOD. Pero parang nagkapalitan lang sila ng kills doon, ha? Oo. Lamang lang ng konti yung Team Falcons kasi 2 for 2 exchange tapos nakakuha. Oy! Kasi wala silang kamalay-malay na nakuha pata ni... Wait lang, si Haji ba nakuha? O si Carl? Si Haji. So kahit papano sa Falcons pa rin naman napunta, pero hindi sa jungle. Oo, na-deny pa rin. Grabe tong Liquid, ang new tech. Imagine mo, blazing duet. Para lang doon sa minions kasi mataas damage yun di ba? Mataas damage yun sa jungle creeps. Oh, mid lane! Ito naman ang pupuntahan, Purify ay nagamit. Wow! JP nakasipa na.
with the way of the Dragon. Hindi tumama yung Landshaker, pero si Carl ay nandun din at nakaantabay. Pero hihinga muna sila. Tama ba yung nakita ko? Nakapag-purify si Sanji pero hindi naging sapat para makalis? Yeah, I think yung stunts din, yung damage ay enough from Team Falcons. Kahit pa makatakbo siya doon, hindi niya lang napindot ata yung Crimson Beacon. Sa bilis din kasi nung engage yung Team Falcons, medyo unexpected din yun from TLPH. And ang ganda rin ng punish kasi kahit may sipa dito mula kay JP, ang daming damage source mula sa Team Falcons. Kasi, again, itong laban na to, mid-prio ang pinaglalabanan nitong dalawang teams. Kung sino yung may control ng dalawang bush sa mid is gonna be able to dictate the tempo of the game. And to think, no, nabigyan ng Team Liquid Philippines ang Falcons ng napakaaga sa larong ito pero nakabawi pa rin ang Falcons. Now, evening out this game, 4 minutes in, pwede natin ma-expect sa susunod na pagong, which is the second turtle of the game, ay makakalamang ba ang Team Falcons dito o power spike na ba ang TL? I'd say medyo lamang pa rin yung Team Falcons kasi yung amount ng utility nila, and again may bypass from the Lapu with the glorious pathway of Ogwen. Kumbaga amplified lang yung jumps mula rin sa Team Falcons. And for TLPH, very isolated pa yung kanilang targeting. Oh, Teddy! Okay, Teddy, na Blazing Duet din. Na-bait lamang ito si Kyle. Kalahati ang kanyang HP. Pagkakataon ng Team Liquid Philippines, hawakan na itong pagong. Sanford and Carl ang naroon. Pero masyado nang malayo ang mga miyembro ng Team Falcons. Pero dito na dalawang Kinulong. sa Team Liquid. Favorite manipulation nila comments. JP ay nakaabante. Habang si Ogwen. Ogwen lalapag yung glorious pathway. JP ngayon ay atras. Crimson Beacon as well from Sanji. Pero nakuha na ng libre ng Team Liquid ng pagong. Mukhang ang trade na ginawa ng Falcons doon ay plato na lamang sa taas. Yeah. Looking at what happened, sino nga ba ang nakalamang sa trade na yun? I'd say parehas lamang. Kasi for TLPH, nakukuha nila yung tempo, nakuha nila yung pagong. Napapahirapan ng konti si Dede, pero at least nakakapag-farm si Carl TZ. But I think the idea for Falcons is just play for late game. Ito yung macro aspect ng laro nila na hindi mo madedenay. Pagdating sa late game, problema tong SOD na to. Problema yung split capacity ng Team Falcons. So ang ginagawa nila is nag-all in. They're putting everything in one basket. It's a Moskov game para sa Team Falcons. And it's also a Flying Clouds game para sa Team Liquid Philippines. Isa sa mga mapa na undefeated ang Team Liquid. Saktong-sakto pa na match point sila. This could be history as well for Team Falcons kung sakaling ma-extend nila ang serye. Unang talo din ng Liquid sa loob ng mapang ito. So 17-0 yan yung Team Liquid dyan sa Flying Clouds. And dito natin makikita ngayon kung gaano din ba nabasa ng Falcons yung ganito. Kasi expected na yan kapag may Flying Clouds, talagang bakbakan kung bakbakan. Pero sa ngayon so far, bibihira lang yung mga salpukan dito ha. Ang gusto ko, teka lang. Huli dito si Danny JP at siya ba yung mamamatay? Hindi, nagamit din yung shield po pero nakuha pa rin siya doon ni Haji. Atras mula si Teddy with the Blazing Duet and the BMI. Kakaligtas naman yung gold later dito from Team Liquid. Kamuntigan pa nga si Carly, nadaganam pa ni Kyle at nabigyan ng real world manipulation. Nakatakas lamang with a space escape still. 2-0-1 sa loob ng larong ito pero mukhang makakatorin na ang Team Falcons doon sa may bandang itaas. Nariyan si Haji para magbigay ng proteksyon. At grabe ka naman doon, Super Marco. Super instinct! Nasibot pa sila doon. Pero this time, andito na si Danny JP. Naghanap siya ng sisipain. Pero si Ogen ay may ihipit. Free hit lang! Yung dalawang miyembro from Team Liquid. That's big. Sabay magkakaroon pa ng pagong min. Walang roamer ang Falcons dito sa ikatlong pagong at makukuha na ito ng CL. Yeah, pero I think ang overall game na talaga dito for Team Falcons is patabain lang si Super Marco.